Sinalanta ng pagbaha at pagguho ng lupa ang mga bayan ng Jose Abad Santos, Davao Occidental at Malapatan, Sarangani Province. Dahil ito sa habagat na pinalakas ng bagyong Inday. Yan ang umaranggadang balita ni Noreen Igonia. Naglupasay ang isang lola sa gitna ng mga nasirang bahay sa Barangay Tanuman sa bayan ng Jose Abad Santos nitong Sabado ng umaga. Kasama kasi ang anak niyang babae at 2 apo sa mga tinangay ng rumaragasang baha nitong gabi ng July 10. Natagpuan ang kanilang mga bangkay pero may 6 pang hinahanap. Ang isang lalaki naman, nagvideo na lang habang hinihintay nila ang paparating na baha. Wala na kasi silang lugar na matakbuhan nitong Biyernes ng gabi. Ilang kalsada din sa lugar ang hindi pa madaanan dahil sa landslides at patuloy pang isinasagawang clearing operations. Maraming bahay ang nasira, pati ang simbahan hindi rin nakaligtas sa baha. We're on the process on determining safe relocation sites, no? So because of the flooding, may mga areas naman na sa tingin natin safe before pero ngayon inabutan ng baha, so hindi na naman safe. So yun yung mga challenges natin ngayon. At syempre, pag makahanap natin ng mga relocation sites. Yung pagbaha dahil nga sa habagat na pinalakas ni Bagyong Inday. Habagat ito kasi ang Davao Occidental or ang dulo niya is Jose Abad Santos, part na western side na siya. So kaya apektado siya ng habagat. Sa bayan naman ng Malapatan, in-airlift na lang ang mga bangkay ng 10 magkakamag-anak na namatay sa pagguho ng lupa sa Sitio Blesong Fandao, Barangay Poblasyon dahil hindi pa madaanan ang kalsada. Gumamit naman ng improvised cable crossing ang DSWD-12 para maihatid ang food packs at hygiene kits sa mga apektadong residente. Sa bayan naman ng Talayan, Maguindanao del Sur, patuloy pa rin ang paghahanap sa matandang lalaking tinangay ng baha nitong Biyernes. Humihingi naman ng tulong ang mga apektadong residente dahil hindi pa man sila nakabangon sa lindol nitong nakaraang buwan. Panibagong dagok na naman ngayon ang kanilang kinakaharap na lalong nagpapahirap sa kanilang mga sitwasyon. Mula dito sa Davao, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.